Noong May 18, 2017, isang ulat ang natanggap ng mga pulis mula sa isang amang nagngangalang Antar. Ayon sa kanya, nawawala ang kanyang anak na si Heman. Nakalaunan, ito umano ay dinupot. Kaya dahil dito, nagsimulang mag-imbestiga ang mga pulis. Ngunit habang nag-imbestiga ang mga pulis, ang mga taong sa tingin nilang dumukot kay Hemant ay isa-isang natagpuang patay. Ano nga ba ang naging dahilan kung bakit isa-isang namamatay ang mga taong naging sospek sa pagkawala ni Heman? Kung nais mong malaman ang buong istorya, tara at aking isasalaysay ang buong pangyayari. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, paki-subscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong salubin gamit ang comment section sa baba. At paki-follow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Poonam Dubey ay isang single mother na naninirahan sa Madhya Pradesh, India. Kasama ang kanyang 17 taong gulang na anak na si Honey Dubey. Matagal nang hiwalay si Puman sa kanyang asawa. Kaya tulad ng aking nabanggit, binubuhay niyang mag-isa ang kanyang anak na lalaki. Kung saan gumagawa talaga siya ng iba't ibang paraan upang matustusan ang kanilang pangangailangang mag-ina. Ngunit ang paghahangad niya ng sapat na pera para sa anak ay nagiging sobra na kung minsan. Sa katunayan, noong mga panahon na yon, nalaman niya na mayroon siyang kapitbahay na mayaman na nagtatrabaho sa gobyerno na sa tingin niya ay makakatulong sa kanya patungkol sa pananalapi. Ito ay si Antar Singh Meena, isang office superintendent sa Irrigation Department. Subalit nalaman din niya na si Antar ay may asawa at may isang anak na lalaki na kasing edad ng kanyang anak. Ang binatilyo ay nagngangalang Hemant Meena dahil sa natuklasan na iba ang kanyang plano. Imbes na akitin si Antar, sinabi ni Puman sa kanyang anak na si Honey na kaibiganin niya si Hemant. Kaya naman ginawa ng anak ang pakiusap ng ina. Kung saan hindi naging mahirap kay Honey ang nais ng ina sapagkat halos magkapareho lang sila ng edad ni Hemant at iisa lang halos ang kanilang hilig. Kaya humantong sa isang matibay na pagkakaibigan ang dalawa. Maliban kay Honey, mayroon na ring ibang mga kaibigan si Hemant. Ito ay sina Ritik Namdev at Lokesh Loda, kapwa 17 taong gulang. Kalaunan mabubuo ang pagkakaibigan sa pagitan ng apat na binatilyo dahil sa palagian na nilang nakasanayang magkakasamang apat, kung saan naging magkasangga na silang lahat sa bawat oras. Sa barkadahan ng apat, si Hemant ang pinakamayaman kaya madalas siya ang taya sa mga pagsasama-sama nila. Gayunpaman, hindi naman naging hadlang ito upang lalong tumibay pa ang kanilang samahan. Bagaman si Hemant ang mayaman sa kanila, madalas naman silang tumatambay sa bahay ni Honey. Dahil doon nalaman nilang tatlo na may impluwensya at maraming koneksyon sa mga mahalagang tao ang ina ni Honey na si Poonam. Kaya humanga si Hemant kay Poonam. At lalong tumibay ito ng isang araw nahuli si Hemant na lumabag sa batas trapiko. Sa kanyang paglabag, mapipilitan siyang ibigay ang kanyang motor para i-impound ito. At upang hindi makuha ang kanyang motor, agad niyang tinawagan si Poonam upang tulungan ito sa kanyang problema. Nang makausap ng traffic enforcer si Poonam, hindi na niya kinuha ang motor at pinaalis na niya si Hemant. Kaya dahil sa nangyari, lalong humanga at nabighani si Hemant kay Poonam. At dito na rin nagsimula ang lihim na relasyon sa pagitan ng binatilyo at sa ina ng kanyang kaibigan. Dumanas na ang pagpunta ni Hemant sa bahay ng mag-inang Dubey kahit na wala si Honey. Dahil nais lang naman makita ni Hemant si Poonam. Ang pagkakataon na yon ay hindi pinalampas ni Poonam, sapagkat sa una pa lamang naman ang nais ni Poonam ay ang kayamanan ng pamilya ni Hemant. At dahil may gusto na si Hemant sa kanya, nagkaroon siya ng paraan para makakuha ng pera sa pamilya ng binatilyo. Kaya sinimulan na niya ang kanyang tunay na pakay. Unti-unti siyang humingi ng mga alahas at pera kay Hemant, kung saan ang ilang alahas ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 25,000 Indian rupees o katumbas ng 18,000 pesos. Ngunit ang lihim ni Poonam at Hemant ay napansin na ni Honey. Nalaman niya na pumupunta pa rin si Hemant sa kanilang bahay kahit wala siya doon.
At batay sa mga kinikilos ng dalawa, pinaghihinalaan na niya na may namamagitan sa pagitan ng kanyang ina at kaibigan. Nang malaman niya ito, hindi niya nagustuhan ang patungkol dito at medyo nainis siya sa sitwasyon na yun. Kaya naman siya ay nagpasyang patayin ng kaibigan. Noong May 18, 2017, binigyan ni Antar si Hemant ng 40,000 Indian rupees o katumbas ng 28,000 pesos. Ito ay para sa pambili ng bagong motor ni Hemant na matagal nang inilalambing ng anak sa kanyang ama. Dahil sa solong anak si Hemant at mahal na mahal siya ng kanyang mga magulang, talagang pinag-ipunan at binigyan siya ng kanyang ama para sa kanyang hiling. Pagkabigay ng ama ng pera sa anak, sinamahan ni Honey si Hemant para makabili ng motor. Sa daan habang papunta sa motor shop, kinumbinsi ni Honey si Hemant na magdiwang silang apat na magkakaibigan para sa pagkakaroon nito ng bagong motor. Kaya tinawagan nila sina Ritik at Lokesh at pinapunta sa village ng Kedshar Kamal para doon magkita-kita at magdiwang. Pagkabili ng motor, agad na bumili ng alak ang dalawa at pumunta sa lugar kung saan nila napagkasunduan. Sa gitna ng kasiyahan, binasag ni Honey ang bote ng beer na kanyang iniinom at walang ano-ano, hiniwa niya ang lalamunan ni Hemant. Napatras si Hemant habang hawak-hawak ang leeg at ilang segundo lamang bigla siyang tumumba. Sa kanyang pagkatumba sa lupa, walang tigil naman siyang binugbog ni Honey hanggang sa ito ay tuluyan ng namatay. Nang mawala ng buhay si Hemant, agad na kumuha si Honey ng gasolina at sinabuyan niya ito kasunod ng pagliyab ng katawan ni Hemant. Habang nagaganap ang mga nakakalumong pangyayari kay Hemant, ang dalawa pang kaibigan ay tulalang nakatingin sa ginagawa ni Honey. Kung saan, hindi man lang nila nagawang tulungan ng kaibigan na unti-unting namamatay sa kamay ng isa pa nilang kaibigan. Bagaman hindi nila alam ang dahilan kung bakit ginawa ni Honey ang lahat ng yon kay Hemant, hindi na nila nakuhang magtanong o tumakbo pa para tumakas. Marahil ito ay dahil sa takot, sapagkat alam naman natin na maraming kilalang masasamang tao ang ina ni Honey. At ang tanging nagawa na lang nila ay itikom ang bibig, sumunod sa iniutos ni Honey na manahimik at sumama sa pag-uwi sa kanilang bahay at iwan ang katawan ni Hemant na wala ng buhay. Pagkarating sa bahay ni Honey, agad sinabi ng binata sa ina ang kanyang ginawa sa kaibigan. Ang nakakagulat na tugon ni Poonam ay isang pagsang-ayon sa ginawa ng kanyang anak. At agad na sinabi ng ina na makakakuha pa sila ng malaking pera dahil sa ginawa ng anak at walang ibang makakaalam patungkol sa nangyari. Pagkatapos nun, kinausap ni Poonam ang dalawa pang kaibigan ni Honey na sina Ritik at Lokesh. Ayon sa kanya, ipapalabas nilang dinukot si Hemant at hihingi sila ng ransom money sa mga magulang nito. Ang ransom money na makukuha nila na nagkakahalagang 5 milyong rupees o katumbas ng 3.5 million pesos ay kanilang paghahati-hati ang lahat pagkatapos makuha. Sumang-ayon naman ang dalawa kaya agad na inutusan ni Poonam si Ritik na pumunta sa Indore para tawagan ang ama ni Hemant upang humingi ng perang pantubos. Sumunod naman si Ritik sa sinabi ni Poonam at saka umalis na dala ang telepono ni Hemant. Pagkatapos umalis naman sina Poonam, Honey at Lokesh sa bahay para pumunta sa isang gubat at doon mag-usap pa ng ibang plano. Pagkarating sa lugar, uminom silang tatlo ng alak. Nang malasing si Lokesh, walang ano-ano, hiniwa ni Poonam ang leeg ng binata at sinunog din ang katawan nito tulad ng ginawa ng anak kay Hemant. Pagkatapos, pumunta na sila sa lugar kung nasan si Ritik upang alamin kung natawagan na si Antar at para tapusin din ang buhay nito. Samantala, sumapit na ang gabi, ang ama ni Hemant na si Antar ay nag-aalala sa hindi pag-uwi ng anak. Dahil sa pagkabalisa, agad siyang pumunta sa mga pulis upang iulat ang patungkol sa pagkawala ng anak. Pinaliwanag niya sa mga pulis na umalis ang kanyang anak upang bumili ng motor at may hawak itong malaking halaga. Sa pagkakataon na yon, sinabi ng mga pulis na maaaring nag-aaliw lang ang anak nila sa bago nitong motor. Dagdag pa nila na wala pang 24 oras na nawawala ang kanilang anak. Kaya pinauwi si Antar ng mga pulis at sinabihan na maghintay na lamang sa kanilang bahay. Bagaman nag-aalala, ipinanatag na lamang niya ang loob na marahil nagsasaya ang anak sa bago nitong motor. Subalit lumipas pa ang magdamag, walang Hemant ang lumitaw sa kanilang bahay. Kinabukasan ng madaling araw, tumunog ang kanilang telepono. Tiningnan nila kung sino ang tumatawag. Nakita nila na ang tumatawag sa kabilang linya ay ang kanilang anak, kaya masaya at dali-dali nilang sinagot ang tawag.
Subalit napalitan ang kanilang kaligayahan nang marinig nila ang boses sa kabilang linya. Ito ay hindi boses ng anak at ang tanging narinig nila ay ang paghingi ng pera kapalit ng buhay ng kanilang anak. Kaya naman agad silang tumugon sa ibibigay nila ang nais nilang halagang pera kapalit ng pananatiling maayos at buhay ng kanilang anak. Pagkababa ng telepono, mabilis na pumunta ang mga magulang ni Hemant sa estasyon upang iulat ang tawag na kanilang natanggap. Pagkatanggap ng ulat ng mga pulis, wala silang inaksayang oras. Agad nilang inalam kung saan nagmula ang tawag na natanggap ni Antar. Batay sa tala ng telepono, ito ay nagmula sa Indore, Madhya Pradesh. Mga humigit kumulang 200 milya ang layo mula sa tahanan ng pamilyang Mina. Kaya mabilis silang pumunta sa lugar. Subalit imbis na si Hemant ang kanilang natagpuan, isang nasusunog na bangkay ng isang lalaki ang kanilang nakita. Sinimulan nilang mag-imbestiga at ipadala ang bangkay para isailalim sa pagsusuri. Sa pag-imbestiga, nakita nila ang isang telepono na pagmamay-ari ni Hemant. Kaya ipinagpalagay ng mga pulis na maaring ang lalaking sinunog ay may kinalaman sa pagkawala ni Hemant at ito marahil ang dumukot sa binata. Dahil doon, hinintay ng mga pulis na lumabas ang resulta ng autopsy ng bangkay na nakita nila. Ayon sa autopsy, ang sanhi ng pagkamatay ng biktima ay hiniwa ang leeg nito pagkatapos ay sinunog ang katawan gamit ang petrol. At isang nakakabiglang resulta ang natuklasan ng mga magulang ni Hemant. Sapagkat lumalabas na ang bangkay ay pagmamay-ari ni Ritik, isa sa mga kaibigan ni Hemant. Dahil sa pagkatukla sa bangkay ni Ritik, sinimulan ng mga pulis na imbestigahan ang ugnayan ng dalawa. At napag-alaman ng pulisya na maliban kay Ritik, may dalawa pang mga kaibigan si Hemant. Kaya pinuntahan agad nila ang dalawa pa sa 4 na magkakaibigan upang makakuha ng iba pang impormasyon na makakatulong sa pag-imbestiga. Nang pumunta sila sa bahay ni Lokesh, wala ito sa kanilang bahay at hindi pa rin umuwi mula nang umalis ito. Dahil dito, pinagpalagay ng mga pulis na maaring may kinalaman si Lokesh sa pagkawala ni Hemant at marahil ito ay nagtatago. Kasunod naman nilang pinuntahan ay ang bahay ni Honey. Batay sa kanilang pag-uusap kay Honey, matapos umuna silang makabili ni Hemant ng motor, inihatid na siya nito sa kanyang bahay. At magmula doon ay hindi na niya alam kung saan pa ito pumunta. Dahil sa pahayag ni Honey, muling naghanap ang mga pulis ng mga bagay na makakatulong sa kanila upang matukoy ang patungkol sa pagdukot kay Hemant at ang pagkamatay ni Ritik. Lumipas ang mga araw, walang ibang impormasyon na nakapagturo kung nasaan si Hemant. Gayunpaman, noong May 21, 2017, isang residente ang tumawag sa pulisya upang iulat na may nakita siyang nasunog na katawan ng tao sa isang kagubatan ng Guna. Nang matanggap ang tawag, mabilis na pumunta ang mga pulis sa lugar kung saan natagpuan ang katawan. Nang makarating sa lugar, ang bangkay ay sinunog din at may palatandaan na hiniwa din ang leeg nito. Matapos ang paunang pag-iimbestiga, agad nilang dinala ang katawan sa forensic lab para malaman ang pagkakakilanlan ng bangkay. Batay sa resulta ng autopsy, ang bangkay ay kumpirmadong pagmamay-ari ni Lokesh, isa sa 4 na magkakaibigan at ang pinaghihinalaan ng mga pulis. Bagaman hindi pa nakikita si Hemant, may palagay pa rin ng mga pulis na may kinalaman ang dalawang magkahiwalay na kasong pagpatay sa mga binatilyo patungkol sa pagkawala ni Hemant. At dahil alam ng mga pulis na 4 silang magkakaibigan, inilam nila ang patungkol kay Honey. Nalaman nila ng ina ni Honey na si Poonam ay medyo makapangyarihan at maraming kriminal ang madalas na pumupunta sa kanyang tahanan. Kaya naman napukaw ang kanilang atensyon sa mag-ina. Dahil dito, muli silang bumalik sa bahay ng mag-inang Dubi upang muling makausap ang dalawa. Noong una, mariing itinatanggi ng mag-ina ang anumang ugnayan sa pagkawala ni Hemant at sa pagkamatay ni Ritik at Lokesh. Ngunit habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, unti-unti nang nababago ang kwento ni Honey, na naging dahilan upang higpitan pa ng mga pulis ang kanilang pag-uusisa sa dalawa. Kalaunan, umiyak si Honey at sinawalat na ang buong pangyayari patungkol sa pagkamatay ng 3 niyang mga kaibigan. Pagkatapos, sinamahan ni Honey ang mga pulis kung saan niya pinatay at iniwan si Herman. Kaya makalipas ang 10 araw, sa wakas, noong May 28, 2017, natagpuan na si Herman. Ngunit sa pagkakataon na yon, isa na lamang itong malamig na bangkay. Samantala, ang mag-ina inaresto at ikinulong sa bilangguan habang hinihintay ang paglilitis.
Sa loob ng 5 taong pagdinig ng kaso sa korte patungkol sa pagkamatay ni Heman Tritik at Lokesh, sa wakas noong 2022, hinatulan ng hukuman ang mag-inang Hani at Punam Dubi ng habang buhay na pagkakakulong sa bilangguan. Bago po matapos ang video, nais ko pong batiin sina Rosemary Oka, Angelina Tan from Sweden, Risa De More at anak niyang si Dana Angel Manala. Sana po ay tama ang bigkas ng inyong pangalan. At kung nais niyo magpa-shoutout, paki-comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Punam Dubi. Ako po si G. Maraming salamat.